The People's Liberation Army has made all preparations. It is ready to resolutely crush any interference and aggression by any foreign enemy. Matapos direkta. Ayan mga utol, no? Handa daw silang durugin ang sino man na magtatangkang makialam o agawin ang kanilang teritoryo. Ang sinasabi nila ay yung kabuuan ng South China Sea at ang ilang doon ay pag-aari ng Pilipinas. Anong masasabi nyo dyan? Mamaya papakita ko sa inyo ang tugon dito ng United States of America. Ng pagbantaan ng Chinese Army General ang Amerika, nagkausap si Defense Secretary Gibo Teodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin III. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ngayon matutunghayan natin mga utol ay pahayag ng isang Chinese Army General kung saan ito ay siyempre as usual maninira at sinisiraan dito ang Amerika at nagbanta ito na dudurugin daw nila ang Amerika. Okay? Panoorin na natin to. Ito mula kay Melbs Castle. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video game na. Siyempre mamaya titingnan natin yung tugon ng Amerika dito. Diretsahang pinagbantaan ng Chinese Army General si US Defense Secretary Lloyd Austin III. Dudurugin raw ng People's Liberation Army China ang US kung ipagpapatuloy nito ang pagsuporta sa Pilipinas sa pagnanakaw ng Chinese territory. Dito hindi raw hahayaan ng China ang sino mang magtatangkang umagaw sa kanilang pagmamayari. Malupit, no? Ang tinutukoy nilang pagmamayari yung inaagaw nilang teritoryo. Okay, mga utol, na hindi naman talaga sila may-ari pero feeling nila sila yung nagmamayari. Hindi kami natatakot sa US. Ayon yan sa Army General. Binalaan rin ito sa AFP Chief Romeo Browner na pag once na na-activate na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty, hudyat na raw yun ng isang malaking gulo. Kaya mag-isip-isip raw sa AFP Chief Browner. Dudurugin raw o wawasakin ng China ang sino mang isasama ng Pilipinas kahit Amerika pa yan. The Chinese people and the People's Liberation Army will never allow any external forces to interfere in China's external affairs or invade China's territory. Yan mga utol, no? Invade China's territory. Pero ang tinutukoy nilang teritoryo, etong ilang bahagi ng South China Sea, ng West Philippine Sea. Anyway, mga utol, hindi lamang sa Pilipinas. Yung mga teritoryo rin ng mga kahit-bahay nating bansa na siyang inaangkin ng China. Yun yung tinutukoy nila kasi yung kabuuan nga ng South China Sea ay kinaka nila. Okay? Inaangkin ng China. Yun yung tinutukoy nila na hindi daw nila papayagan ng kahit anong foreign country na makialam. Kung hindi ay dudurugin daw nila yun. Ganon yung mismong balikan natin. To interfere in China's external affairs or invade China's territory. The People's Liberation Army has made all preparations. It is ready to resolutely crush any interference and aggression by any foreign enemy. Matapos direkta. Ayan mga utol, no? Handa daw silang durugin ang sino man na magtatangkang makialam o agawin ang kanilang teritoryo. Ang sinasabi nila ay yung kabuuan ng South China Sea at ang ilang doon ay pag-aari ng Pilipinas. Anong masasabi nyo dyan? Mamaya papakita ko sa inyo ang tugon dito ng United States of America. Ng pagbantaan ng Chinese Army General ang Amerika, nagkausap si Defense Secretary Gibo Teodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin III. Sinong tinakot ng China sa pagbabanta nila? Digirahin nila kami, US. Dito committed raw ang Amerikang makipaglaban para sa ating bansa. At walang karapatan ang Chinang diktahan ang sino man. Ano kayo, China, Diyos? Secretary Austin also reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines following recent dangerous and escalatory actions by the People's Republic of China against lawful Philippine maritime operations in the South China Sea. Both officials discussed the importance of preserving the rights of all nations to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Gusto talaga nitong China no? Makontrol nila ang kabuuan ng South China Sea. Wala silang pakialam kung sino ang nagmamay-ari nito. Ang iniisip nila, amin yan. Yun lang palagi nilang ginigiit. At
would you imagine, naiisip nyo ba, mga utol, na kung bakit, sige, inaangkin nila yung Ayungin Shoal, di ba? Naka-station doon yung BRP Sierra Madre. Bakit hindi nila maalis? Kung sinasabi nilang kanila yon, bakit hindi nila maalis? Ang ginagawa nila, hinaharang nila yung resupply mission. Pero hindi nila maalis. Pwede nilang hatakin yun. Kasi pag ginawa nila yun, itong China, alam nila may invoke yung Mutual Defense Treaty. Okay? At magkakaroon ng dahilan ang US para atakihin sila. At yun ang kinatatakutan ng China. Okay? Kaya ang ginagawa nila, naglalabas sila ng mga fake information at ng mga pananakot lamang at o kaya sinisiraan nila ang Amerika. Nang sa ganon, kung sakaling mabitawan tayo at ang iba pang bansa ng Amerika, magagawa ng China ang gusto nilang gawin. Kasi kung tayo lamang, kayang-kaya tayo nito. Ang kinakatakot lang nito, yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay? Padala naman ng mensahe ang Chinese Foreign Ministry sa Department of Foreign Affairs. May oras pa raw ang Philippine Coast Guard na alisin ang BRP Teresa Magbanwa o pagsisisihan to habang buhay. Pero pinalagan niya ng DFA. Inalmahan na kahit anong mangyari dyan sa West Philippine Sea, hindi talaga tatanggalin o aalisin ang barkong yan. This is PRC propaganda at work. This is part of their intent to portray the Philippines as a mere pawn in this geopolitical tensions that are happening right now in the West Philippine Sea. It is a Philippine national position consistent with the national interest and most importantly in accordance with international law. Yan maganda mga utol, 'di ba? Napakalinaw ng sagot ni Jonathan Malaya, Sir Jonathan Malaya. Mga utol, yung kasi parang in-station na natin BRP Teresa Magbanwa doon sa Escoda Shoal na talagang ginigiit nila. Kailangan yung alisin yan. Napakagandang hakbang natin yun. No? Hindi na sila makagalaw dyan sa Escoda Shoal kasi nandun yung BRP Teresa Magbanwa. Hindi naman nila maatake. Di ba binangga na nila? Pero hindi nila pwedeng atakihin. Napersahing alisin, hatakin, kung ano pa man. Kasi baka magkaroon ng dahilan ng US para atakihin sila. Pakinggan na naman napakinggan na natin itong tinuran itong Army General nila, ng Chinese Army General. Dito naman tayo kay Antony Blinken. Okay? Game na. Joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. In Washington. Teka lang mga utol. Pansinin nyo, pag nag-speech ang US, pag nag-speech ang Japan, ang South Korea, at iba pa, pati ang European Union, pati ang China, iisa sinasabi, to maintain peace and stability. Pero alam naman natin sa Asia Pacific region. Pero alam naman natin na itong China ang dahilan kung bakit walang peace and stability sa region. So, sila, itong mga nagtatanggol ng peace and stability dyan dito sa Asia Pacific, ito yung dapat natin paniwalaan, hindi yung China. Kasi yung China, sila yung dahilan kung bakit may kaguluhan o may tensyon dito sa Indo-Pacific. Diba mga utol? Napakalinaw niyan. Pero sinasabi nila sa speech nila, kailangan para to maintain peace and stability, kailangan daw paalisin natin ng mga outside forces at pag-usapan ng mga magkakaitbahay. Yun yung hirit ng China. Pero who knows, kapag inalis natin, sige, sabihin natin tayo ASEAN, sige, alisin natin outside forces, tayo mag-usap-usap. Ano sa palagay nyo ang gagawin nitong China? Diba? Atakihin na yan pepersahin na nila. Kasi alam nilang kayang-kaya nila Kaya lang naman hindi yan makaatraka ng gusto dahil natatakot sila sa US at sa mga iba pang pwedeng makialam. Diba? Kaya pinapaalis nila wag daw makialam yung mga external forces. Yun yung play nila. Diba? Na alam naman natin na hindi mangyayari. Bagong pananakot lang daw to ng China sa Pilipinas na pag di raw inalis, gegerahin tayo. Di raw maduduwag dito ang Armed Forces of the Philippines. Ayon yan kay Secretary Malaya.
digirahin ng China ang Pilipinas. Pero wala talagang tatanggaling barko ang ating bansa dyan sa Sabina Shoal. Tama. Binabantayan natin yung mga possible reclamation activities. Yun. Teresa Magbanwa is there for maritime patrol. It's also doing work on marine preservation and monitoring fisheries in that area. So these are all acts of a sovereign country. So Tama. we are committed to keep it there. Kung magpapasindak tayo sa Mga utol, no? Kaya nilagay doon yung BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal kasi namataan na nila o napansin nila na para nagtatambak na sila etong China. 'Di ba? Tinambakan na nila ng mga durug na corals. Yun ang dahilan nun. So para mas ma-monitor, hindi na inalis yung BRP Teresa Magbanwa. Kaya galit na galit itong China na illegally daw nakapark tayo doon. Basically naka-anchored yung ating barko. So alisin nyo na yan, kundi palulubugin namin yan. Napakarami na nilang bantang ginawa. Pero una nilang ginawa rin talaga, binangganan nila yun 2 beses. And then pagkatapos nung pinalabas pa nila sa media na tayo yung bumangga. Teresa Magbanwa pa yung bumangga sa China Coast Guard, no? Ganon sila ka-desperado etong China. China, talo tayo. Pero pabor akong wag alisin yan. Tignan natin ngayon kung gigirahin talaga tayo ng China. Oo nga, wag na lang alisin. Talaga, wag na lang alisin yung BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal, mga utol. Pabor ba kayo dyan? Okay, paki-comment na lang at paki-follow kami sa Facebook, mga utol. Alamin natin PH. Maraming salamat kay Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli, ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyong lahat.